Overdressed, underqualified. Overdressed and underqualified. Hello everyone! Another day, another episode of Overdressed and Underqualified Podcast. As always, we hope na mag-enjoy kayo sa daldalan natin for today's video. And bago ang lahat, syempre ako si Bong, ang middle child. I'm Pre, panganay. And I, the youngest. Okay. So, bakit nga ulit overdressed and underqualified? So again, overdressed and underqualified nga yung tinawag natin sa sarili natin because, well, obvious naman, super dressed up tayo. Tapos yung pag-uusapan natin ay pwede naman pag-usapan kahit nakapambahay lang or any casual dress. And underqualified dahil I don't think meron tayo talagang title or qualifications para pag-usapan tong mga topic na to. And I don't think na need natin yan. So, yun lang. Ano ba pag-usapan natin ngayon? So, pag-uusapan natin ngayon is our differences and our way of learnings, no? Like, saan ba tayo natututo, diba? Kasi for sure, iba-iba na naman tayo nito, no? Kaya pinamagatan natin tong lesson learned. Kayo ba? Saan ba kayo natututo? Alam mo, para sa akin, gusto ko yung mga ganitong klaseng usapan. Especially, sabi ko nga, diba, nung mga previous episodes natin, itong gantong paggawa natin ng podcast is way na rin talaga ng pag-reflect saka pag-catch up sa isa't isa. Tingnan natin kung may mga bagay na pa nagbago simula nung lumalaki tayo na magkakasama sa isang mundo. Definitely, merong iba't ibang klase ng way of learning. Hindi ko naman masabi kung unique ba yung sa akin compared sa inyo. Pero ako personally, natututo talaga ako kapag nagkamali ako. Hanggang di ako nagkakamali, di ako. Kaya ba? Sa akin, I think natututo ako sa experiences in general. Hindi lang siya specified sa experiences ko, but also sa experiences ng iba, sa mga nababasa ko, sa mga napapanood ko, mga ganun. Ikaw? Okay. So, ako kasi talaga, natututo talaga ako sa mga experiences ko. Personal experiences. Hanggat hindi ko siya nararanasan, hindi ako naniniwala na ganun yun or ganyan yun. Ay di, dumako na tayo sa mga specifics naman ng way natin ng learning. Okay. Say for example, ikaw, kailangan mo munang maranasan bago mo siya matutunan. So, ibig sabihin, gumagawa ka ng mga bagay-bagay na hindi mo pa alam. Susubukan mo muna, ganyan. Sa palagay ko, kasi sa paniniwala ko talaga, risk taker ako eh. Like, magde-decide ako sa isang bagay or gagawin ko yung isang bagay. Kahit na may nagsabi sa akin na hindi maganda yung kakalabasan ng sitwasyon na yan kapag ginawa mo yan. Hanggat hindi ko nararanasan na pangit ba, siguro pangit sa'yo. Pero para sa akin, I don't think na magiging pareho tayo. Merong chance na mag-iba yung magiging resulta ng akin. And para sa akin, mas importante yun. And pag nag-enjoy ako sa isang bagay or yung sa isang experience, doon ako talagang mas lalaman ko yung importance or yung kahalagahan ng isang experience. So, pamili ka ba sa term na acne? Acne? A-K-N-Y? Ibang acne yung alam ko anyway, hindi. Yung acne na sinasabi ko, parang natutunan ko siya sa networking season ko noon. Ang acronym na acne, A-K-N-Y, is alam ko na yan. So, meron kami mga sinasabi ng parang layuan mo yung mga acne, o huwag kang acne. Ikaw, yung tipo ng ayaw mo sa mga acne na sinasabing, alam ko na yan, pangit ka, mag-brush Yeah. Okay. Super hindi ako agbitan. Mas galit ka ba sa mga acne or ano ba yun, ayaw mo lang talaga ng advice nila? No, parang sa akin kasi iba-iba tayo. Like, meron kang experience or nasa iisang sitwasyon tayo, pwedeng iba yung maranasan mo. And for sure, iba rin yung mararanasan ko. Walang same experience na talagang kaparehong-pareho ng naranasan. Kahit mag-ending na same result, pero yung process. Yeah, magkaiba. Kasi more on experience. For me kasi talaga, experience is a good teacher eh. So, talagang doon ako, nakafocus sa journey rather than the destination. Wow. Sige, mamaya ko natatanong yung specific siguro ng mga naging lesson o mga natutunan mo. Okay. Pero ngayon, tanongin naman natin itong bunso natin. Kung tungkol naman sa'yo, ano naman yung sinasabi mong natututo ka sa experiences mo and mostly sa experiences ng iba? Ayun, opposite kay ate. Hindi ko tinuturan yung sarili ko as risk taker. Hindi talaga ako risk taker. Basta meron lang risk akong nakikita doon, parang ayoko na lang siyang gawin. Then, kaya ko nasabi na natututo ako sa experience ng iba
Dahil ngayon mahilig ako makinig sa mga kwento ng iba, mahilig ako magbasa ng kwento ng iba. So, syempre, di ba, pag nagbabasa ka ng experiences ng ibang tao, pag sinasabi nila, meron kang mga natututunan, then ina-apply ko siya kapag gusto ko siya, parang ganon. Then, syempre, meron din naman ako mga sariling experience. So, meron times na yung experience niya, ginigage ko siya sa experience. Matuturo ba yung sarili mo, chismosa, ganyan? Actually, Negative ba sa yung time na yun, or ano? ang chismosa kasi, kapag, di ba, may nakukuha ka na information from other people, ipinapamahagi mo siya with a changed version. Improve version ba? Yung Basta changed different version na yun, different sa truth. Hindi ka kasi pinapamahagi na different sa truth. So, kumukuha ako ng, yung mga naririnig ko, kung ipapamahagi ko man siya, kung paano ko siya narinig, ganun ko rin siya pinapahagi. Pero yung main reason is para ma-apply mo sa sarili mo, para ma-apply ko sa sarili ko, para matutuwa ko sa kanila, ganun. And mga gusto ko lang din talaga na naririnig ko yung mga experiences ng ibang tao, yung mga slice of life nila, yung mga ganyan. Naisip ko tuloy ngayon lang, no? Naging ganyan ka ba dahil nakita mo si ate as risk-taker and napag-desisyonan mo huwag maging risk-taker dahil sa tutulan mo sa kanya? Or ano ba? Paano ba Hindi, pero kasi parang para sa akin, pareho kayong risk-taker. Hindi ko alam, parang gano'n na talaga. Hindi lang siguro kasing lakas ng loob nyo, yung loob ko, para gumawa ng mga bagay na hindi ako sigurado. Kasi I consider myself as planner kasi talaga. So, gusto ko, parang nakaplan yung mga gagawin ko. So, kapag yung meron na naiba, gusto ko, babalik ako dun sa plan ko. Like, kasi ang nakikita ko sa inyo, mas impromptu kayo. Mas go with the flow. Parang ano, mas spontaneous kayo. Meron naman akong tanong no? Pero bago yung tanong ko na, bigay ko na rin yung background ng sa akin. Bakit ka? Kasi diba sabi ko nga na mas natututo ako sa failure. Kasi syempre, sa buhay, makaka-experience ka naman talaga ng success. Pero para sa akin, yung success, hindi siya point of lesson Yung success is point of enjoying your life as it is. Celebration. Gano'n. Celebration siya. Yung actual na kailangan mong matuto is kapag nagkamali ka na. Or kapag nagkamali na ako. Hanggat hindi pa ako nagkakamali, wala pa akong dapat baguhin sa buhay ko, wala pa akong dapat palitan, kung ano man yung ginagawa ko, dapat gawin ko lang. Kasi hindi naman ako nagkakamali. Pero pag nagkamali na, like nagkaroon na siya ng resulta na hindi ayon sa gusto ko, hindi ko ina-expect, maraming nawala sa akin, ayan, kung ano man yung ginagawa ko, palitan ko na kasi ayoko ng ganitong resulta. Tapos, yung ganong way ko ng learning, hindi siya talaga nakakatulong sa akin or hindi ko siya gusto na natututo lang ako pag nagkakamali. Gusto ko yung bago pa ako magkamali, alam ko na meron akong hindi tamang ginagawa. Gusto ko na may babaguhin ako, hindi yung nakapag-sacrifice na ako, may nawala na sa akin, or may nagalit na sa akin, may nasira na ako. Kasi hindi mo na mababalik. Ako personally, hindi ko na mababalik yun kahit nagana ko gusto. So yung way of learning ko na kailangan mo na magkamali bago matuto. Hindi talaga siya ideal, pero parang ganun yung nangyayari sa akin and somehow nag-work siya. Good thing nga nag-work siya. Isa sa pinakadahilan ko kung bakit confident ako na magkamali muna is kasi alam ko merong pamilya na susuporta o magbabackup kapag nagkamali ako. Yung partner ko, sobrang supportive niya. Mga kaibigan ko, ganun din. So parang malakas yung loob ko magkamali. Pero in reality, ayoko talaga muna magkamali bago matuto So gusto ko itanong sa inyo na yung way of learning nyo ba na ikaw, sa experience muna, ikaw sa experiences ng iba, ideal nyo ba siya? Or kung merong kayang kontrolin, papalitan nyo ba? Sa paniniwala ko nga kasi talaga, for me, walang success and failure. Sa mga karanasan ko, so, hindi ako nag-success and hindi rin naman ako nag-fail. Parang nandun lang ako lagi sa middle ground. So, hindi ka ba natatakot na what if yung nag-advise sa'yo, kumbaga, credible siya? Like, for example, si mama, si papa, o kaya yung mga tito natin, na ginagawa na talaga yung gagawin mo. Hindi ka ba natatakot na mag-fail muna and all? So, ayun nga, katulad nga ng sabi ko, no? Hindi porket nasa pareho kayong path, magiging isa yung, magiging resulta. So, merong chance na maging successful ka. And for me, so, it's either way, kung success man yan or failed. Yung experience kasi is parang, kung nag-enjoy ka naman doon, so what kung mag-fail ka? Kung hindi ka nag-enjoy doon and successful, parang, di masaya pa rin yung experience, diba? Parang gano'n naman sa akin. Pero ayun nga, ikaw, parang, kasi para sa akin, kapag magiging basehan mo lang yung experiences ng iba, parang, di ba ang boring naman nun? Ayaw mo first-hand experience sa mga bagay-bagay, kagaya nung kay ate.
Ano? I think meron naman ako na mga, kunwari, hindi ko naman kasi masabi yung sarili ko na perfect path talaga yung tinitake ko, ganun. Siyempre, meron din akong mga times na nag-fail ako or basta hindi siya qualified sa success, parang ganun. Pero meron kasi na kunwari siya, meron siyang tinik na path. Alin sa specific na ginawa niya na kaya siya nag-fail or kaya hindi maganda yung kinalabasan, pwede na ang take ko doon is hindi yun yung gagawin ko. Parang ganun. Kumbaga, iiwasan ko yung result na meron siya kung ayoko yung result na yun. Like, not necessarily na hindi ko siya gagawin talaga lahat. And kung doon sa kung mag-enjoy ba ako or hindi, kung parang boring yung life ko, I think hindi naman necessary na kailangan mong mag-fail. Parang yun lang, yung tanging paraan para mag-enjoy ka. Like, I can have my fun doing the things na alam ko naman na hindi pangit yung bakit pa dun ako, yun parang sinabi ko rin sa past episodes natin, bakit pipiliin ko pa yung road na alam ko na pangit naman when I can take another road na I can have as much fun. Makes sense. So, wait lang. Just to confirm, no? Yung pagiging risk taker, for me, personally, ang personality ko nga kasi, di ba, yung parang, napag-usapan na natin ng mga last previous episodes. Kasi ang risk na tinitake ko are calculated risk. Like, merong background. Hindi yung magja-jump ka na lang, malalim yan, di ba? So, magja-jump na lang ako. Pwede ako mag-jump, pero dapat meron akong life vest. Like, gano'n, ang mga gusto kong sabihin. Hindi yung talagang mismong walang-wala akong alam. Kasi ako talaga, mahilig ako magbasa ng books, manood, or kahit ano. Anyway, mas gusto ko nga yung mga, fiction, ganyan. And yung sa slice of life nga kasi, di ba? Katulad nga nung sabi mo, marami ka talaga makukuha doon. And, ang ganda niyang maging background or outline basis sa buhay mo. Sa totoo lang, di ba? Kaya yung sinasabing risk taker, hindi naman siya on a negative na parang wala ka ng ibang inisip, di ba? Yung magiging consequence, hindi mo na inisip. So, sa akin, hindi ganon. Nag-risk ako kasi alam ko na may chance na maging success. And kung mag-fail man, kakaunti lang and for sure, merong mas magandang kakalabasan. Pero naniniwala ka bang may mga ganong nagre-risk ikaw ba? Risk taker ka na hindi mo man lang iisipin? Di ba? Sabi niya tayo daw, parang risk taker tayo pareho. So, ikaw? So, nagre-risk ka? Risk taker, siya Parang palagi kasi siyang ina-underplay ng mga pag ginagamit Para sa akin, pag narinig ko kasi yung word na risk, kaakibat niyan yung extensive na research. Para masabi mong may risk ka, na pinag-aralan mo ba talaga kung ano yung possibility ng success, yung statistics ng mga dumaan sa ganyang dadaanan mo. So, hindi ako basta-basta gumagamit tong term na risk taker or what, kasi parang feeling ko, hindi ako deserving ng term na ganon. Pero malakas ang loob ko. And most often than not, kasi hindi naman ako talaga nag-research ng malala, hindi ko nga masabing risk taker, parang ang tawag doon yung hindi ko talaga alam gagawin ko, basta gusto ko lang siyang gawin. Basta pag sinabi kong risk taker yung sarili ko, pinag-aralan ko talaga yan. Tapos, hindi ko siya masasabi na risk, kasi pinag-aralan ko na Pero sa business world kasi, bilang entrepreneurship, graduate ako nun, syempre sa PUP. Pag sasabing risk, calculated risk and all, kailangan talaga niya ng numbers, ng papers ng study. Hindi lang siya may 50% na ganito, 50% na ganito, risk taker na. Hindi lang ganun kasi para sa akin yung risk taker. So kung itatanong mo ko, ikaw ba risk taker ka? Hindi ako ma-research. Ayun lang yung sabi ko. Hindi ako ma-research, pero kapag may gusto kong isang bagay, darating sa point na kapag iisipan ko lang is gusto ko pa talaga siya o willing akong i-let go yung opportunity na gawin siya at makakatulog pa rin ako ng mahimbing sa gabi. Kapag hindi, gagawin ko. Kapag oo, hindi ko na gagawin. Okay lang ako palang hindi ko gawin. Siguro para kasi sa ibang tao, ang risk na tinatawag is pag mas malaki yung chance na mag-fail Kaya nila nasabing risk taker kasi kahit 80% yung failure niyang isang bagay na yan, ikaw go ka pa rin. Kasi para sa yung 20% na para mag-succeed ka, I think yung sa risk taker na yung meron lang kasing chance na pangit yung result. Yung ganun. So kapag magte-take ako ng risk, yun, syempre kina-calculate ko nga nun. Tapos, kailangan, if mag-fail ako, yung consequences nun, kung ano yung risk, yung kaakibat ng risk na yun, accepted ko siya. Ready ako doon. Okay. Parang ganon. Pero siguro, tama rin kasi yung sinabi mo. Malakas ang loob natin. Ikaw, especially, di ba sabi mo nga. Kasi nga, maganda yung, support system natin. Like yung family, andyan si mama, si papa, hindi nila talaga tayo papabayaan kahit anong mangyari. O may mga kapatid ka na pwedeng malapitan. May mga pinsan ka na mapagkakatiwalaan mo. And friends especially, di ba?
And yung partner mo nga. Kaya siguro nga and bata pa lang, na-develop na yung pag-trust mo sa mga taong nasa likod mo. Diba? Totoo. Kasi napatunayan Yeah. Kumbaga sa dami-dami ng pagkakamali ko sa buhay. And sabi nga, di ba? Siguro ang dami mo lang learnings, oh. Dami ng mistake ko. Pero yung learnings, hindi ako sure kung madami na. Na pinaka-favorite ko itong lagi yung sinasabi sa sarili ko kapag nakikita ko yung medyo pinakabahan ng panghinaan ako ng loob Na sinuportahan nga ako ng mga tao sa paligid ko ng bagay na tama yung gusto kong gawin. Ay, na mali yung gusto kong gawin na hindi ko sigurado kung saan papunta yung gagawin ko. Sa panahon pa kaya na tama yung gusto kong mangyari, hindi na lang ako susuportahan. Kaya, ayun lang lagi yung sinasabi sa sarili ko. Kaya tutuloy lang. Ganyan. Ano yung sa palagay nyo is yung great lesson nyo sa buhay? Para sa akin, yung lesson talaga na lately, na natutunan ko is handling finances. Before kasi para sa akin yung pera o yung finances, ano lang siya Bilis lang. Means para lang Makakain? para lang malagpasan mo yung araw. Makakain, makaligo, makagala. Pero kung sakaling hindi siya sobra-sobra, okay lang din. Kasi hindi naman kailangan ng sobrang sarap na pagkain. Huwag lang talaga na wala. At kung darating naman sa panahon na kulang siya, pwede mo namang mag-taste ng konti Pero ngayon na meron na akong baby, sabi sa sarili ko, gusto ko kapag laki neto, tapos gusto niyang mag-doktor, kaya ko. Kapag gusto niya mag-aral sa magandang school, kaya ko. Ngayon naiisip ko, hindi pala basta-basta yun. Hindi pala basta may sahod ka lang kada buwan na stable. Bukod sa stability, kailangan pala. Hindi lang sobra-sobra Maapaw. Umaapaw literal na may nagagastos ka, napoprovide mo yung daily, at the same time, may tatabi ka for the future, iba pa yung marami pa ibang mga aspect. So, ang finances is, hindi siya hina-handle lang. Kailangan ng finances pala is Na-manage. hindi man sa purpose, pero lifestyle pa lang pagkakaroon ng finances. Hindi siya yung add-ons lang. Na kung iti-take for granted mo yung finances, o kung hindi mo siya pagtutunan ng pansin, darating yung panahon na wala kang choice kung hindi pagtunan siya ng pansin. Unless mag-give up ka sa buhay. Unless makontento ka na yung mga bagay na gusto mo is hindi mo maaabot. So, ayun. Kaya, sisimula ulit ako kung ngayong tinitake ko na yung finances as a lifestyle, part of my lifestyle, talagang from scratch ulit ako magsisimula na paano ko ba ito sisimulan or paano ko ba ito gagawin. Sa ngayon, wala pa nga ako idea. Pero at least alam ko na by now kung gaano pala kahalaga yung tamang perspective when it comes to handling finances. Anong lessons na gusto nyo i-share? So habang nakikinig nga ako sa iyo, thankful ako na wala pa kaming anak. Dahil nga dyan sa ganyang mga problema. Pero para sa akin, life lesson ko talaga is, ito talagang, siguro nga dahil mas matanda na ako, lagi ko yung sinasabi, mas matanda ako sa inyo, and sa experiences ko talaga, ang lesson na natutuhan ko, at talagang isinasaboy ko is life goes on. Alam mo yan, kahit gano'ng kababa ang mapagdaanan mo sa buhay, hindi hihinto ang mundo para lang i-cuddle ka or para sabayan ka sa kalungkutan mo. And dapat yung mga ganyang kalungkutan talaga is pinagdadaanan lang. Alam mo yun, pwede kang malungkot, pero may isip mo, mamaya kailangan mong magtrabaho. Mamaya kailangan mong pumasok sa trabaho. Alam mo yun? Kasi nga, napakadaming mga aspect ng buhay natin, na parang ang sarap tambayan. Pag malungkot ka, parang ang sarap tumunganga lang, ang sarap lang ng, alam mo, isipin mo lang yung mga isipin mo lang yung mga bagay-bagay. Pero mamaya, pag napadilat ka, hala, gabi na. Ano nangyari sa buhay ko ngayong araw na to? Hindi naman huminto, hindi naman naging tanghali lang, di ba? Hindi naman minutes lang yung nakalipas no? Kasi ang mahirap dyan, kapag yung mga ganong experience tinambayan mo, hindi mo mararamdaman, mamaya isang taon na pala, wala pa rin nangyari sa buhay mo. Hindi ka pa rin magawa. Yan. Kaya dapat, kung may maranasan ka mang masakit or mabigat, lagi mong isipin, life goes on. Hindi pwedeng huminto yung buhay ko dahil dito sa isang pagkakamali, sa isang pangit na sitwasyon. Lagi ka lang move on lang talaga. Yan, para sa akin Pero ka bang pangit na sitwasyon na nadaanan lately or nung mga nakaraan sinabi mong hindi ako mapapapekto dito or lilipas dito? Sa palagay ko kasi medyo early 20s ako nung na-realize ko yan. So, ang mga recent experience ko parang lahat wala na lang. Life goes on. Okay na yan. Nilipas yan.
Kailangan ko pa rin magtrabaho. Kulang pera, okay, bukas meron na yan kasi meron naman darating. Parang ganun na. Yung pagsisikap, yung effort, alam mo yun, magkakaroon siya ng resulta. What if huminto ka, like tumambay ka sandali dahil hindi mo na alam kung anong gagawin mo or saan ka pupunta? Kasi nga, paano ka mag-life goals? may daily routine tayo eh. Yung sinasabi mo, kunyari, di ba, malungkot ka, kailangan maligo. Ano yun? Siguro habang naligo ka, malungkot ka na lang. So, pag naligo ka, may nangyari na sa buhay mo na yun? Like, life goes on. I mean, hindi yung literal na paghinto ng buhay, no? Kailangan mo pa rin ituloy yung mga bagay na dapat mong gawin. Malungkot ka, pwede kang in between, pero sandali lang, isipin mo yung mga susunod mong bagay. May daily routine ka eh. Hindi, I mean, okay, sige, ginagawa mo yung daily routine mo, pero yung purpose kung bakit mo ginustong tumambay, hindi mo pa rin siya nahanap dahil kahit ginagawa mo yung daily routine mo. Kung baga nabubuhay ka lang, may purpose yon talaga, like feeling mo, nag-grow ka nun, mahahanap mo eventually kung ano yung dapat mo. Oo. As time goes on, alam mo, Nagagawin mo lang nang gagawin yung routine mo na kahit walang pagbabago sa kasi, kunyari, habang naliligo ako, malungkot ako. Ay, ganito pala, malungkot. So, the next day, no, naligo ako. May kadugtong na yung naisip ko. Ay, may na-realize ako. Okay? The next week, naligo na naman ako. Malungkot pa rin ako eh. Bakit kaya? Sige, next month, naligo. Ay, malungkot ako. Alam ko na kung bakit. So you believe na as time goes on, merong magbabago sa routine mo? Yeah. Or para sa akin naman, naiintindihan ko sa sasabi ni ate, hindi porket malungkot ka, hindi ka na maligo. Or hindi porket, hindi porket hindi mo alam yung purpose mo, titigil ka na sa pagkain, titigil ka na sa pagbibihis, titigil ka na sa pagtatrabaho, titigil ka na sa pag-grocery. Pero pa rin yung mga yun nang malungkot ka. Hindi kasi yung iba, Ang point ko, paano mo re-resolvehan yung main issue? kung paano wait lang, purpose. Paano mo mahanap Kasi nga, merong mga tao, no, na may naranasan, reactive sila. Nag-react sila kaagad, hindi nila napag-isipan yung ginawa nilang reaction na yun. And yung sa'yo, yung life goes on na yan, no, pagdating ng araw, like, after 3 days, nakapag-isip ka na, na-refresh ka na, naisip mo na yung mga dapat mong all those routines pa rin. So, ayun nga, you believe na as time goes on, eventually, merong magbabago sa system mo, even while doing the same Alam mo, things. feeling ko minamak ka ni Ikay. Kasi meron ako I really want to learn. Hindi ko alam kung si Albert Einstein ba nagsabi nito or what. Sabi kasi dito na kabaliwan o kahangalan yung mag-expect ka ng kakaibang resulta habang paulit-ulit yung ginagawa mo. So, yung sinasabi kasi ni Ikay, nag-expect ka na mahanap mo yung purpose mo kung ang ginagawa mo lang din naman ay kung ano yung ginagawa mo noon na hindi mo nakikita yung purpose mo. Kaya lang, Yung reason kung bakit mo gustong tumigil is dahil nawawala ka nga, you're lost, 'di ba? So kaya gusto mong tumigil kasi hindi mo na alam kung anong roads yung next na iti-take mo. and ang sinabi And ni ang ate, resolution Wait lang, niya- ito naman Pero kasi ang nagets paniniwala ko rin wait. talaga. Ang nagets ko kasi kay ate, kahit ginagawa niya yung same routine, patuloy pa rin yung pag-iisip niya. And ang paniniwala ko kasi talaga, katulad kunyari, ito for example, pag nanood ka ng isang movie, specified natin yung That Thing Called Tadhana kay Angelica Panganiban. So, pinanood ko siya. First time na pinanood ko siya, masaya ako sa relasyon ko, sa karelasyon ko. Ang saya-saya ko, ganyan-ganyan. Alam mo, wala lang siya. Gets mo? Parang hindi ako naapektuhan. Naintindihan ko yung story. Walang dating ganun. And then, pinanood ko ulit siya nung broken-hearted ako. Super iyak ko, nagsisimula-mula pa. Ganon-ganon na ako. affected na. So, yun yung gusto kong sabihin. Every day of your life, iba-iba yung perspective mo sa buhay. Iba-iba yung magiging tingin mo sa buhay. Kaya meron kang marirealize every day. Kahit na paulit-ulit yung ginagawa mo, hindi paulit-ulit yung nangyayari. At hindi pa ulit-ulit yung naisip. So ikaw, ano bang lesson yung gusto mong i-share? Sa akin, siguro yung lesson na gusto kong i-share at gusto ko na gawin ng lahat or kahit karamihan lang sana is yung always choose kindness. Since lahat tayo, meron tayong iba-ibang na-experience, whether good or bad. And minsan meron tayong mga nakakasalumuhang tao na kahit hindi man halata sa kanila, meron silang pinagdadaanan. So, ang gusto kong ipamahagi ay na sana when we are treating other people, let's be kind. Kasi yung actions natin na
unkind, it can lead to different results na hindi maganda. And kahit tayo, hindi man natin meant na ganun yung maging result sa kanila. Kasi hindi mo naman alam eh. So, ayun yung point. Hindi mo nga alam. So, kung pwede ka naman maging kind, ba't hindi ka na lang maging kind? So, kahit na ano yung pinagdadaanan mo, hindi siya excuse para to treat other people kasi kahit na sobrang dali lang or simple lang yung kindness sa generation ngayon, hindi na talaga siya normal, di ba? Kagaya ng marami pang mga ibang bagay. And kahit kasi simple lang yung rude act mo, it could impact other people na pangit talaga. And hindi katulad ng kwento mo, siguro ako yung trigger na talaga kapag masama yung ugali. Kung ano yung binibigay sa akin ugali, gusto ko mas doble pa yung sa akin. Kung bastos ka, mas babastusin kita. I think meron talagang mga time na hindi mo rin mapipigilan na maging ganun. Pero yun nga, kung kaya mo, why not do it? Siguro by now naman, na-express na natin yung mga pagkakaiba ng paraan natin para matuto. Through experience, na ang joy is nasa adventure, nasa journey, and wala sa destination. Hindi dahil sa hindi ka nakikinig or matigas sa pulo mo, but because yung possibility itself is enough para gawin mo yung isang bagay na yun. Meron namang, hindi all the time kailangan mong maranasan yung isang bagay bago matutunan. Malaki yung pwede mong matutunan through observation and experiences ng iba, and from there, saka mo makuha yung resulta na gusto mo. And meron din naman, sadly, na kailangan mo na magkamali bago matuto, na kahit na gaano karaming oportunidad yung ibinigay sa kanya ng buhay para matuto sana nang hindi nagkakamali, hindi ginagrab. But at the end of the day, tutuloy ang buhay. Gaya nga nasabi ni ate, umiikot pa rin yung mundo kahit anong ginagawa mo. Kaya, may lesson. Ang mahalaga is matutunan mo siya, may apply mo siya, kung hindi man, meron pa ulit susunod. Kung ano man yung susunod, di pag-usapan natin sa susunod na podcast. So again, ayun nga, differences na naman ng perspective natin sa buhay. Yes. So ayun, again, thank you everyone for tuning in. And gaya nga ng sinabi ko, sana hindi naman sayang yung oras nyo sa pag-stay sa pagkipagdaldalan sa amin. And of course, it would mean a lot if you can comment your thoughts. Don't forget to hit share, like, and subscribe. Meron tayong YouTube, TikTok, IG, Spotify, and syempre Facebook. See you again next week kapag. Goodbye!